Kako nga ho kanina, Senator Win, sabi din ng aking partner na si Karen, kayo bilang senador, bilang lingkod bayan, alam naming hindi naman kayo basta-basta nasisindak at kayo'y isa ring matatag at matapang na senador. Pero anong nagbunsod sa inyo? Bakit nagpa-blatter na kayo? Gaano ba katindi? At ano bang mga pagbabanta sa inyong buhay? Ang mga nasa likod dito sa mga pogo na ito ay mga sindikato at mga triads. No? Ito yung mga triads, ito yung sindikato na galing sa China na talagang kumbaga kinakatakutan at talagang sila gumagawa ng hindi magaganda. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Nakakatakot na babala ang balitang ibinahagi ni Senator Win Gatchalian sa social media, ang pagbabanta di umano sa kanyang buhay. Detention room sa loob ng Senado para kay suspended Bamban Mayor Alice Goo at 7 iba pa na sangkot sa iligal na operasyon ng Pugo, ipinasilip. 2 Chinese nationals na may mga lehitimong papeles ng pagka-Pilipino ngunit hindi nakakapagsalita ng Filipino. Hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA. Iniulat ni Senator Win Gatchalian sa Pasay City Police na nakatanggap umano siya ng banta sa kanyang buhay sa gitna ng kanyang partisipasyon sa pag-iimbestiga ng Senado sa Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO na konektado kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at sa family Goo. I am writing to formally report an incident involving threats made against my life. These threats appear to be a consequence of my active participation in the Senate investigation on the Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO connected to Mayor Alice Goo of Bamban and the Goo family. Ani Gatchalian sa ipinadalang sulat sa pulisya na may petsang July 4, 2024. Ayon sa senador, sinabihan siya ng kanyang staff noong July 4 na may isang video na kumakalat online na naglalaman umano ng mga pagbabanta sa kanyang personal safety at well-being. The creation and online dissemination of this video has caused me substantial concern for my security as well as the safety of those around me, particularly my family and staff. Ani Senator Win Gatchalian. In light of these serious threats, I formally request that the Pasay City Police initiate a police report on this matter and conduct a thorough investigation. I urge you to take swift action to ensure the safety of myself and those associated with me. Dagdag pa ng senador. Matatandaang noong June 8, 2024 ay inilabas ni Senator Win Gatchalian ang isang dokumento na nagsasabing may posibilidad umanong Go Huaping ang tunay na pangalan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Pagkatapos nito, noong June 27, 2024, nang isiwalat ni Senator Risa Hontiveros na kinumpirma na ng National Bureau of Investigation or NBI na iisa lamang si Goo at ang Chinese national na si Go Huaping. Noong Sabado lamang, July 13, nang maglabas ang Senado ng arrest order laban kay Goo dahil sa hindi nito pagdalo sa mga pagdinig ng Senate Committee noong June 26, 2024 at July 10, 2024, kaugnay ng ni-raid na Pugo Hub sa Bamban. Maliban kay Mayor Goo, kasama sa arrest order sina Semen Goo, Wesley Goo, Sheila Goo at ang pinaniniwalang ina na si Wenyi Lin. Kasama rin si Dennis Cunanan dahil sa hindi pagsipot ng mga ito sa investigasyon ng Senado kaugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations or PUGO. Kaugnay nito, ipinahayag ni Senator Win Gatchalian kamakailan na isang hakbang ang pag-aresto kay Goo at 7 pa nitong mga kasamahan para masiguro umano ang kaligtasan ng bansa. Samantala, sa gitna ng nakataas na arrest order, pinag-aaralan na umano ni Mayor Alice Goo na sumuko sa Senado. Ayon yan sa kanyang abogado, hindi daw lumabas ng bansa ang alkalde. Kausap ko lang siya sa over the phone yesterday. At nandito lang daw siya sa Pilipinas, yung assurance niya sa akin. Kasi nga, ang niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman niya, yung trauma niya, tsaka yung kanyang emotional problems, physical condition. Because of this Senate hearings, na-expose siya sa cyberbullying at saka sa mga bashing. Alam mo kasi Maris, yung pagtatago, sayang yung buhay pag nagtago ka. Kasi ang problema lang naman dito,
kung a-appear siya sa Senate, magsasalita lang siya. And then kung tapos na siyang questioning, wala nang arrest order. Lagi ko naman nire-remind siya kasi may consequence nga. Kung hindi ka maka-attend ng hearing, Samantala, handa na raw ang detention room sa loob ng Senado para kay suspended Bamban Mayor Guo at 7 iba pa na sangkot sa iligal na operasyon ng Pugo, ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Sa pangunguna ni Sergeant at Arms General Retired Roberto Ancan, ipinasilip sa media ang magiging detention facility ni suspended Bamban Tarlac Mayor Guo at mga kaanak nito sakaling sila ay sumuko o maaresto ng Senado. Tiniyak naman ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kaligtasan ni Guo at ilan pang pinatawan ng arrest order at sinabing hindi ito parusa. Bagkos isang pagtitiyak ng kanilang pagdalo sa gumugulong na Senate inquiry. Ginagarantiya ng Senado kung sino man ang dadakpin para idetine sa Senado ang seguridad ninuman, kabilang si Mayor Guo. Sabi ni Senator Cheese Escudero nitong Lunes, July 15, 2024. Wala akong nakikitang rason sa totoo lang. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niyang bantad di umano laban sa kanyang buhay. Dagdag pa ng senador. Matatanda ang pinirmahan ni Senator Cheese Escudero ang arrest order ni Guo at ng iba pang sangkot sa illegal na pugo noong July 11, 2024 matapos nilang hindi dumalo sa mga nakaraang hearing. Sa iba pang ulat, naharang ng Bureau of Immigration sa NAIA ang 2 Chinese nationals na may mga lehitimong papeles ng pagka-Pilipino, ngunit hindi nakakapagsalita ng Filipino. Sila ay katulad ni suspended Bamban Mayor Alice Guo na iginit rin ng 2 na kinilala bilang sina Dayan at Myla na sila ay homeschooled. Ipinagtataka rin ng immigration officers na 61 years old na ngayon si Dayan ay 39 years old na siya nang marehistro ang kanyang birth certificate. May nasagap akong balita mula po sa aking A1 source na pinagmulan ng impormasyon. Malapit kay Alice Go na binayad na daw nila tig 5 milyong piso ang ulo ni Senator Riza Ontiveros at Senator Win Gatchalian. Pero hindi naman ako masyadong nababahala o nag-alala kasi alam ko naman na matindi naman po ang tinatawag na security procedures or security detail ni Senator sa Riza Ontiveros at saka si Win Gatchalian. So anyway, yan lamang po ay binabanggit ko lamang kasi baka hindi alam nila ni Senators Win Gatchalian at saka Senator Riza Ontiveros. Kaya kung sino lang nakakaalam, nakarinig dito, please relay to them na doble ang ingat. Hindi po dapat baliwalain po ang pagkatao ni Alice Go. Malaanghel ang mukha, pero sobra pa sa demonyo ang kanyang dibdib sa sobrang sama. So ganun po ang aking nalalaman sa kanya base po sa aking mga A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So, ngayon, umaasa lamang po ako sa aking kredibilidad na marami po ang tumatawag sa akin, nagbibigay ng impormasyon dahil po nakakaasa sila na ang mga sikreto nila ay hindi mabubunyag kailanman. Eto nga kasi yung staff niya, sabi sa mga ulat, ang nagbigay alam sa kanya na may mga kumakalat daw na video online na naglalaman ng mga explicit, ito yun quote-unquote, explicit threats na nakadirekta laban sa kanyang personal na kaligtasan at kanyang well-being. So, syempre, sino ba naman ang hindi kakabahan pag may mga ganyan, di ba? At tama ka, mukhang may binabanggit na rin yan na pati kanyang miyembro ng pamilya. Grabe, ibang usapan na yun. Ibang usapan. Nasa Zoom line na natin, si Senator Sherwin Gatchalian. Senator Win, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, Senator Win. Magandang hapon, Henry, at magandang hapon, Karen. Opo. Kako nga ho kanina, Senator Win, sabi din ng aking partner na si Karen, kayo bilang senador, bilang lingkod bayan, alam naming hindi naman kayo basta-basta nasisindak at
Kayo'y isa ring matatag at matapang na senador. Pero anong nagbunsod sa inyo? Bakit nagpa-blatter na kayo? Gaano ba katindi? At ano bang mga pagbabanta sa inyong buhay? Actually, Henry, dahil nga natuklasan namin na yung mga nasa likod nitong Pogo, hindi mga pangkaraniwan na mga tao. Sabi sa amin ng mga enforcers, no, yung mga intelligence agencies at yung mga intelligence offices ng ating pamahalaan, na ang mga nasa likod dito sa mga Pogo na ito ay mga sindikato at mga triads. No? Ito yung mga triads, ito yung sindikato na galing sa China na talagang kumbaga kinakatakutan at talagang sila gumagawa ng hindi magaganda. Kumbaga ho At sa ating bansa, makikita na, halang ang kaluluwa. Kung dito sa ating bansa, mga halang ang kaluluwa, parang ganoon ho. Oo, kasi kung makikita natin yung mga Pogo na na-raid, itong mga na-raid a few months ago, yung torture chamber, makikita natin ay nakakatakot at karumal-dumal. At yung mga nakukuha namin videos, hindi lang namin pinapakita dahil talagang grabe. Talagang torture at pananakit at talagang kakaiba yung ginagawa nitong grupong ito. Kumbaga yung sindikato sa ating bansa, pag ikukumpara sa kanila, mababait pa nga. Ito talagang kinukuryente, dinalatigo, Brutal ng brutal baseball bat. talaga. Kaya hindi ordinaryong mga tao ito. Hindi yung pangkaraniwan ng mga tao. Ito talaga ay mga organized, walang takot, walang kaluluwa, at hindi mga taga dito, no? Galing sila sa ibang bansa. Okay. Senator Win, meron kayong formal na letter po na isinumite sa pulisya involving itong mga threats po na inyong natatanggap dated July 4. Can you tell us about this? Ano po ba can you share with us kung ano bang klaseng mga threats yung inyong natatanggap? At paano nyo po nakita na ito po ay related po sa isinasagawa nyo pong investigasyon ukol po sa Pogo, sa illegal na Pogo operation sa bansa? Meron kasing nagpadala sa amin na link at merong isang vlogger na nagsabi na merong nagbigay ng pera o merong reward na ibinigay si Alice Go kung mapapatay nga kami, no? Wow. Sino pong kami, Senator? Kami yung isa sa mga investigasyon tungkol sa kanya at sa mga Pogo Hub. At itong report ng isang vlogger, dinocument namin at ipinadala namin sa kapulisan para maging official, no? At maimbestigahan rin ng kapulisan natin at pinadala rin namin dito sa Senado sa aming security office para maging official siya at maimbestigahan rin at tingnan kung may katotohanan o hindi. Ganun pa man ay ginawa namin official para kung may mangyari man, at least official siya, no? At inireport namin. Ngayon, kasi marami rin kami nakakausap ng mga intelligence agencies at sinabi nga na yung mga nasa likod nitong Pogo Hub, mga triads, no? At sindikato. Hindi mga maliliit na magnanakaw o mga akyat bahay. Ito yung organized, well-funded, may pera sila. At ginagawa nila itong mga krimen hindi lang dito sa atin kung hindi sa ibang bansa. At may connection rin sila. Kaya sabi sa amin rin ng aming mga nakakausap kong mga expert sa security, mag-ingat na dahil nga sa mga taong nasa likod nitong operation ng Pogo. Senator Win, can I just go back to yung sa sinabi mo nung unang part na kami, nabanggit nyo, kayo lang po ba ang nakatanggap ng threats o merong iba pa pong mga mambabatas, maiba pa pong mga personalidad na kasama po doon sa threats na yon? Ayoko muna banggitin yung pangalan ng iba, no? Dahil hindi ko naman, of course, buhay nila yon, no? Opo. Pero may mga ibang mga batas na binanggit itong vlogger na ito at dinocument naman namin, no? Para ma-verify ng ating kapulisan. Okay, pero that vlogger, Senator Win, baka ang pwede namang sabihin siguro ng mga
nakakakilala sa inyo at iba pang maalam sa seguridad, bakit naman si Senator Sherwin naniniwala agad sa vlogger? With all due respect, that vlogger is talagang may May kredibilidad po ba? Hindi ko siya kilala, to be honest about it. Gusto ko lang i-document, no? At ayoko rin ibaliwala yung mga ganito. Hindi ko naman dahil nga yung timing yung timing ng hearing na isinasagawa namin, yung timing rin ng mga taong nasa likod nito, at para maging on record kasi kung may mangyari man, at least on record to na inireport natin. So, hindi ko kilala itong vlogger na ito. Ay hindi ko siya, to be honest, hindi ko siya pa nakakausap sa pagkaalam ko. Pero ganun pa man, ang objective namin ay gawing official para on record ng gobyerno nasa kanilang mga records. Ang binabanggit ninyo, partner, binabanggit ninyo Senator Sherwin is itong mga ito ay triad, miyembro ng triad, sindikatong malaki, mabibigat na klase po ng sindikato. Ang tanong dyan paano nakapasok dito sa bansa itong mga damuhong ito? At ano ngayon ang gagawin ninyo in aid of legislation para hindi na maulit ang pagpasok dito ng mga sindikatong ganitong pumapatay? Napakagandang tanong yan, Henry. Ang aking proposal nga, i-ban na yung Pogo dahil kaya sila nakapasok dito dahil sa Pogo. No? Dahil itong Pogo ginawa nating legal, binibigyan natin sila ng lisensya. Ngayon itong mga triad ay naging legal rin at nakakuha ng lisensya. At yan ay on record yan. No? Hindi yan inimbento, yan ay lumabas lahat sa mga pagdinig natin, sa mga papeles na isinumite ng mga ahensya. At nakita namin nga at confirm rin ng mga intelligence agencies natin at enforcers na itong mga sindikatong to ay nakapasok dahil sa Pogo. Kaya kung gusto natin sila mawala sa ating bansa, i-ban natin yung Pogo. Dahil kaya naman sila nandito sa Pilipinas at naghahari-harian ay dahil nagnenegosyo sila dito dahil sa Pogo. No? Nandito sila, kumikita sila at ang ginagawa nila dahil sa laki ng pera nila ay naghahari-harian sila. Ngayon marami ka siguro, Henry, naririnig rin sa mga villages. No, nakita ko lang sa news this morning na sa Ayala Alabang nagpo-protesta na sila kasi itong mga pokwa nagre-renta ng bahay, punong-puno ng security, at pag umasta doon, kala mo sila may-ari ng Ayala Alabang. No? Kaya makikita mo yung klase ng tao. Yan yung klase ng tao na nandito naghari-harian, kumukuha ng security at nagsisiga-sigaan. Sen, with the indulgence of my partner, bago ko kayo ibigay sa kanya, pero itong mga ito triad, sindikato, isinusuka ng lipunan ng China, wanted doon sa kanila, may mga criminal record. Paano nakalusot ito sa ating imigrasyon? Paano nakalusot ito sa ating mga intelligence officers? Sa ating Interpol connections? Di ba dapat napaplug na itong mga pangalang ito, itong mga mukhang ito, pagsakay pa lang ng pagpasok pa lang ng ating teritoryo, Senator? Magandang tanong yan. Actually, Henry, tinanong ko rin yan na maraming beses sa ating mga enforcers. So, sa kasamaang palad, yung sistema natin hindi pa ganun ka-sophisticated. Ayun. Ibig sabihin, pag kumukuha ka ng visa, ano ba, Chinese ka, gusto mo pumunta sa Pilipinas, pupunta ka sa ating embahada para kumuha ng visa, wala pang ganung cross-check na titignan, ikaw ba may kaso, ikaw ba may warrant of arrest. Pagdating mo dito sa immigration natin, wala rin ganun na i-check sa Interpol. Nagkakaroon lang ng checking kung nahuli ka na. Kaya marami dito sa mga nahuhuli sa Porac, sa Bamban, nung chinek nila, puro warrant of arrest at kaso pala yung hinaharap nitong mga taong to. Nalalaman lang natin kung nahuli na sila. Pero kung kukuha pa lang sila ng Philippine visa at papasok pa lang dito sa ating bansa, walang ganun na background check. Okay. So siguro isa rin isa rin yan siguro, Senator, sa mga dapat rin nating paigtingin at isama na rin in aid of legislation. Pero Senator, kayo po ba ay na-offera na po, nabibigyan kayo ng karagdagang seguridad, o kayo po ba ay nag-request na para dito? And of course, para po sa mga, kahit hindi niyo po pinangalanan, yung mga kasama po sa mga nakatanggap din ng death threats.
Naghumingi ako ng additional security kay Senate President Chis Escudero at kaagad niya naman inapruban. So papasalamat po ako kay SP Escudero dahil kaagad ay binigyan tayo ng additional security. So ginawa natin official yung security para, again, no, everything is official at hindi naman natin ginagawa to dahil gusto lang natin magpakita na maraming security. Opo. Kung hindi ginawa natin official para malaman din ng institusyon na meron nga ganitong mga banta na nangyayari. At importante rin na maging official itong mga ginagawa rin natin. And of course, kahit na po ganito yung nangyayari, nakakatanggap po kayo ng banta sa inyong buhay, Senator Win Gatchalian, tuloy-tuloy pa rin po, pupursigin nyo pa rin po ang investigasyon. Pero ang nagiging problema yata ngayon ay mukhang nagtatago na si former Banban na Mayor Alice Guo. Pero handa na po, handa ng Senado ang kanyang detention facility. Ano po ba ang mga next steps po natin? Ngayon, kausap ko kasi yung aming security group dito at sila ang nakikipag-ugnayan sa PNP dun sa pagbibigay o pagsoserve ng arrest warrant. At so far, hindi nila pamakita. No? Pinuntahan, marami kasing address si Alice Guo. Opo. Sa Valenzuela, sa Quezon City, sa Caloocan, sa Tarlac City. Lahat yun ay pinuntahan at binigay yung arrest order pero hindi pa nila natatagpuan si Alice Guo. Pero nakahanda na. Nandito lang sa Senado yung accountant niya, si Nancy Gamo. Opo. Pero yung ibang personalidad ay wala pa dito sa Senado. Sen, alam kong ito itatanong ko sa inyo, maaaring yung kumpirmahin o hindi. May kumpirmasyon ba kayo kung itong mga sindikatong ito ay meron ding malalaking pangalan na narito sa ating bansa, nasangkot dito sa operasyong ito at siya rin unang-unang siyang galit na galit sa inyo sapagkat nahahadlangan ninyo ang kanilang pagkakataong magkamal ng limpak-limpak na salapi. Hindi malayo yan, Henry. In fact, hindi ko lang masabi dahil nasa executive session pero may ganyan. In fact, ang information namin, itong galamay ng mga sindikato na nagpapatakbo ng Pogo, lumalawak rin yan. Magaling sila eh. Alam nila yung sistema natin, alam nila paano gumamit ng pera, alam nila sino kakausapin. Kaya meron silang connection sa taas, may connection rin sila sa baba, may connection rin sila sa mga negosyante para mukha silang lehitimo. So marunong rin sila kumbaga marunong din sila mag-integrate o assimilate sa atin. Marunong sila, hindi sila mga bobong tao na pumunta lang dito at magpapatayo ng Pogo Hub. Alam nila yung ginagawa nila. Kaya itong grupong to malalim, hindi to ordinaryong mga tao na kaya natin patalsikin din. Alam nila kung paano makaiwas sa paghuhuli o paano makaiwas sa batas natin. In other words, kaya ng kanilang pera at sinasabi ninyo na meron na rin silang na-establish na connection sa itaas at sa ibaba. Ibig sabihin ba niyan sa ehekutibo, sa legislatura, at baka wag naman sanang sa hudikatura, sa AFP at PNP? Baka meron na ho sila mga asset din dyan? Hindi ko na masasabi yung kung particularly, pero ganun na nga yun, na alam nila kailangan nila ng connection eh. Tingnan natin si Banban. Ang halaga nitong Banban Pogo Hub, 6.6 billion pesos. Wow. Hindi naman ka magbubuhos ng pera dito para magpatayo ng isang Pogo Hub kung alam mo wala kang connection. Kailangan mo rin ng protection. So, natuklasan namin na talagang namumuhunan din sila, nag-i-invest rin sila sa mga connection nila. At ito nga sa Banban, na nangyari dito, hindi lang sila nag-invest, nagpatakbo pa sila ng kandidato. At nanalo naman, si Alice Guo nanalo naman bilang mayor. Kaya itong grupong to, marunong rin silang mamuhunan at marunong rin silang mag-alaga kung sinong dapat alagaan para kung yung panahon ay dumating na sila ay magigipit, alam nila kung sino yung mga tatawagan. Okay, pero so Senator, napakalalim na po when you paint that picture. Parang napakalaking hamon na po talaga. Pero sa tingin nyo po ba ang total ban sa Pogo ay magiging solusyon? Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat nating tutukan, dapat nating gawin?
Kanina nga nagkaroon kami ng pagdinig dito sa isang panukala para i-ban na ang Pogo. At lahat, halos 90% ng mga resource persons namin doon, from PNP to PAOK to DOF to NEDA, lahat sila gusto i-ban na. Dahil alam nila na lumalaki at nagiging mas malalim na problema ito para sa ating bansa. Sabi nga ng DOF, kahit na meron silang kita, hindi mo pwedeng ipagpalit yung social cost, yung krimen, yung katahimikan natin. Baliwala yan doon sa kita na nakukuha natin. Kaya isa na lang tao ang pwede magdesisyon nito, ang ating Pangulo. Pag sinabi ng ating Pangulo, tigil to, bukas tigil to. At yun ang panawagan. Hindi lang kami dito sa Senado, kung hindi yung kanyang mga kasamahan sa ehekutibo. Sen, kung hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho at hindi nyo natuklasan nito at huminto kayo sa gitna ng inyong pag-iimbestiga, ano sa tingin ninyo ang pwedeng mangyari sa bansa sa paglipanan ng itong mga illegal na pogong ito? Alam mo, Henry, nakita na rin natin yan sa mga ibang klaseng krimen, no? Tulad ng droga, tulad ng illegal gambling. Alam naman natin na sa likod nitong mga ganitong mga krimen, may mga tao at may mga organized na grupo rin. No? Itong Pogo, hindi iba yan. May grupo na organized. Dito lang nga ay foreigner yung mga grupo. Pero sa information namin, nakikisabuatan na rin sila sa mga local na grupo para lumawak yung kanilang network, yung kanilang galamay. At kung hindi natin pipigilin to, lalawak lang yan at mas mahihirapan tayo. At hindi malayo na magpapatakbo rin yan ng mga politiko o at least mamuhunan sa mga politiko para mabigyan sila ng proteksyon. Ang partner, ang naririnig kong sabi nung ating ilang mga kaibigan gaano tayo nakakasigurado na Pogo lang yung 10-10 hektaryang yan? Paano kung may drug laboratory na pala Ayun yan? na. Tama ka dyan, Henry. Yung sa Porac, may nakitang mga drugs Oh, Yung sa Porac, no, na may nakita silang mga drugs doon. Kaya hindi malayo. Dahil kung kriminal ka, hindi ka naman limitado sa isang klaseng krimen. Oo. Papasukan mo na rin yung mga krimen. Basta sa kriminal naman, simple lang. Basta kumita ko kahit anong negosyo, pwede. Oo. Sen, last question from my end, partner. Bilang tao, bilang tatay, bilang asawa, kayo ba'y natatakot at magpapatigil ba ng inyong pagtatrabaho laban sa Pogo itong mga death threats sa inyo? Hindi ko prinsipyo na huminto at matakot lalo na kung nasa tama tayo Noong pa man, nung mayor pa ako, may mga ganito na rin mga pangyayari, yung pagbabanta. Pero para hindi ko prinsipyo na huminto dahil may mga ganyan Ako naniniwala ako na kung tama yung ginagawa mo, nasa likod ang taong bayan at ang dulo nito makakamit rin natin yung para sa kabutihan ng ating bansa. At saka, Senator, siguro huling katanungan na lang din po, ano po ang inyong gustong ipahatid naman po sa kampo ni dating Banban Mayor Alice Guo na hindi po sumisipot sa mga pagdinig po natin dyan sa Senado? Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanya sakaling siya po ay nakikinig ngayon? Ako ang payo ko sa kanya, mag-surrender na lang siya. Dahil yung buong ahensya ng gobyerno ay hinahanap na siya ngayon. Hindi lang naman Senado, kundi ang PNP ay kasama na sa paghahanap sa kanya. At hindi magiging normal yung pang-araw-araw niyang pamumuhay. Hindi siya makakapunta sa mall. Hindi siya makakakain sa labas. Hindi siya makakabisita sa kanyang mga kaibigan o kamag-anak dahil huhulihin siya. At mas maganda pa na mag-surrender siya para maipagpatuloy na yung pagdinig at malaman na yung katotohanan. May pinag-uusapan bang reward kay Alice Guo? Wala pa, Henry. Hindi pa namin na pag-uusapan yan. Pero kinukonsider po ba, Senator? Wala pa rin naman, no? Wala pa rin naman. Pero pwedeng mapag-usapan na yan. Pero sa ngayon ay kami ay nananawagan sa kanya na mag-voluntary surrender. Alright. Humingi ako ng dagdag security kay Senate President Escudero at mabilis niya naman binigyan tayo ng dagdag security para lang mag-ingat dahil kabayan itong mga taong nasa likod nito, hindi mga ordinaryong
syndicates Nakita Oo. naman torture sila at nagkikidnap, kaya meron silang ganitong kakayahan Nasisikmura nila yung mag-torture, kaya hindi malayong pwede mangyari ito. At saka may dahilan kayo sapagkat kayo po ang bumubulabog ngayon sa kanila. Kayong dalawa ni Senator Ontiveros, binubulabog nyo ngayon ang kanilang illegal na operasyon dito sa ating bansa, especially mga pogo. Tama, kabayan, kasi kung iisipin mo yung Banban, ang laki ng perang ibinuhos sila doon, almost 6 billion pesos Ngayon, nakatiwangwang lang. So, ang ibig sabihin yan, namuhunan sila ng 6 billion pesos pero dahil na nabulabog, hindi na nila mapatakbo yan at lugi sila, in other words, no? So, tingin ko baka maisipan nilang gumante o maisipan nilang gumawa ng hindi maganda, kaya nag-iingat na rin po kami. Nabulabog na ho ba talaga natin sila? O meron pang ibang katulad ng nangyari sa Bamban at saka sa Pampanga? Magandang tanong yan. Yan ang aming itinutulak ngayon sa mga enforcement agencies natin. Dahil iba yung rate ng rate, iba yung namubulabog, pero iba rin yung kinakasuhan at nakukulong. Dahil importante may makulong At sa ngayon, meron tayong mga pangalan, pero sa totoo lang, hinahabol pa rin natin sila at pinipilit na kasuhan. Pero yan talaga ang pulot dulo. Yun talaga, kaya kami nagtuloy-tuloy yung hearing dahil ang aming objective ay dapat may managot at makulong. Kayo ba'y naniniwala, Senator, na si Mayor Alice Go ay nasa Pilipinas pa? Sa mga information namin sa Bureau of Immigration ay nandito pa siya, no? Dahil chinek namin chinek namin kung si Guo Huaping ay umalis na ng Pilipinas. Wala naman silang nakitang ganun na record so far. So kung dadaan siya sa ating mga airport at dadaan siya sa seaport, madidetect siya, no? Pero alam naman natin na mayroon pang ibang paraan para makatakas, ano? At ako kasi kabayan, naniniwala ako na yung kanyang Chinese passport nandyan pa no? Naniniwala ako na meron siyang Filipino passport, na meron siyang Chinese passport. Baka lang ginamit niya yung kanyang Chinese passport para makaalis. Hindi imposible ho yun dahil sa Davao del Sur ay maraming nahulingaw na mga peken, mga Chinese na may mga dala-dala mga passport na peke. At yun parang tip of the iceberg lang. Marami pa ang maaaring matuklasan sa ibang mga lugar. So hindi nakapagtataka kung illegal ang mga hawak ni Mayor Alice Go. Tama. Kita natin talagang ang kabayan, hindi ito yung si Alice Go, hindi ito unique o hindi ito kakaiba. Natulad dahil nga dito sa investigasyon, marami nang lumalabas ngayon na ang dami palang mga peking birth certificate, no? At sa isang munisipalidad lang sa Davao del Sur, nakapag-issue sila ng 1,200 late registration birth certificates. Kaya ngayon, yung local government ay nag-iimbestiga na sila doon. Kaya makikita natin na talagang naabuso itong late registration system natin. Katatapos ko lang ma-interview si Congressman Julien Paronda ng Iloilo at siya'y nanawagan na humingi na rin tulong kay Secretary Remulla ng DOJ na pakilusin ng NBI dahil pinuputakti din sila, dumadami na ang mga Chinese sa Iloilo City. So hindi lamang ho yan ang mga probinsya na dumadami ang mga Chinese. Hindi ho ba nakapagtataka yun, Senator? Actually, kanina lang, kabayan, nagbabasa ako ng balita na mayroon grenade sa Puerto Galera, isang bakit dahil nga may maingay at may sugalan, magpagpasok nila puro Chinese rin. Kaya nagtataka ako, bakit sa lahat ng lugar, Puerto Galera pa? No, bakit napupunta sila sa ganung mga lugar? Kaya nakakapagtaka, no? Bakit may mga ganitong activity? May mga ganitong pangyayari? Kaya tingin ko dugtong-dugtong to. Yes, pulot dulo nito, baka nga itong Bogo. Tingin ko ang pulot dulo nito, Bogo Kaya nakakapasok dito yan. Tapos nakakapagsugal at yung late registration natin. Opo. At mahalaga din ang papel siyempre sa operasyon ang mga local government officials. Kasi may mga government official tayo nakakausap na hindi nga nila alam na ganun pala. Ang alam nila ay legal ang ginagawa.
Yan ang dapat maging alisto na ngayon ang ating mga local governments, no, dahil nagiging convenient excusing walang alam. Pero kung meron silang nakikita, halimbawa, meron silang nakikita gabi nag-ooperate, maingay at pasok-labas, maging maging alerto na sila na baka merong mga illegal na nangyayari dyan. Opo, yung sa Puerto Galera ho yun, bundukin. Oo nga. Lugar. Nagugulat ako paano ako nga. Siguro isa o dalawang beses lang ako nakapunta ng Puerto Galera, pero itong mga taong to nakahanap ng bahay, nag-set up ng sugalan, doon sila nag-happy-happy at nakakapagtaka na umabot sa ganun. Opo. May sarili daw silang lancha kaya mabilis nakakapasok at nakakalabas ng Puerto Galera na nasa tabing dagat lamang. Pero balikan natin si Mayor Go, magpapakita kaya ito? Sabi ng kanyang abogado ay pinayuhan daw niya na magpakita na sa Senado, sumurrender na. Dapat magpakita siya dahil evading justice to at binabalewala niya yung ating proseso at mas mahirap para sa kanya yung ganitong nagtatago dahil hindi normal yung kanyang pamumuhay, hindi siya makakapunta sa mall, hindi siya makakakain sa mga restaurant. Mas magandang sumurrender na siya para may pagpatuloy na itong pagdinig at sabihin niya yung kanyang nalalaman dahil yan naman ang ating layunin na malaman, matumbok natin kung sino-sino itong mga nasa likod at malaman para maihintunan natin yung ganitong mga criminal activities. Si Mayor Go lang po ang may issue na arrest order, siya lang? Dahil pinatawag yung kanyang mga kapatid ay nag-issue rin ng arrest order para sa kanyang mga kapatid at si Dennis Cunanan. Si Dennis Cunanan kasi ang representative nung mga Pogo Hub sa Porac. Wow. At dalawang beses rin siya naimbitahan, dalawang beses din siya hindi pumunta. At para sa akin kasi kung hindi ka dumadalo, ibig sabihin, may alam ka eh. Oo. No? Kasi kung dadalo ka, pwede mo naman sabihin, wala kang alam. Pero tingin ko may alam ka. At itong si Dennis Cunanan, dahil yung pangalan niya ay nasa mga papeles, tingin ko may marami siyang alam. Yung mga kapatid niya kasama ho sa may arrest order. Correct, kasama rin ho dahil dalawang beses rin ho silang inibitahan at dalawang beses rin ho silang hindi pumunta. Ang question lang ho namin, di ba napatunayan natin doon sa class picture na nandun talaga si Mayor Go at kamukhang-kamukha niya, di ba? At mayroon ng mga may mga nakita ko sa balita na mayroon ng mga tao, mga kaklase niya, na nag-attest na ito talaga ay Go Waping. Klase, katabi niya, kalaro pa nga yung iba, narinig ko, kalaro niya mismo eh. Opo. Okay, kung siya ay dito pumasok, ano yung elementary lang ho yun? Elementary, grade 1 to 3. Nandito siya from grade 1 to 3, year 2000 to 2003. At siya dito sa Grace Christian High School. Pagkatapos nung saan na siya napunta? Yan ang hindi namin alam. Hindi namin mayroon pang mga school na lumabas, no? Magsabi na nag-transfer sa kanila. Pero so far, wala kaming alam kung saan siya nag-transfer after grade 3. Oo, hindi siya marunong mag-Tagalog noon, hindi marunong mag-English. Pero ngayon, marunong siya mag-English eh. Magaling siya. Kabayan, natuto siya kaagad. Nung nag-aaral siya, pumunta siya dito ng 10 years old, 9 to 10 years old. At mabilis siyang natutunan ang Tagalog. Pakinggan naman natin siya. Yes, sa Tagalog. So, na-pick up niya kaagad yung Tagalog at sa galing nga niya nangampanya siya, nanalo pa. Oo. So, tuloy-tuloy ang investigasyon ng Senado. Tuloy-tuloy kabayan at mayroon pa kaming mga anggulo na titignan. Okay. At para mabuo po yung kwento, mabuo yung larawan itong Pogo Hub sa Bamban at tututukan rin namin itong Pogo Hub sa Porac naman, no? Dahil nga yung mga may-ari hindi dumating kaya hindi kami makakuha ng impormasyon. Okay. Senator, it's been almost 2 weeks since you submitted a letter to the Pasay City Police asking them to look into the threats made against you in connection with the Pogo investigations in the Senate. Do they already have initial information as to who is or who are behind these threats? We submitted 2 letters, one to the Pasay Police Station because they have jurisdiction over the Senate, and then number 2 to the
internal security team of the Senate so that everything will be recorded and put in the books. The Pasay Police Station started their investigation already. In fact, they have requested for a meeting with my own political and security staff to determine whether the threats are real or the threats are just being perpetuated by certain individuals. However, this type of threats should not be taken lightly, considering that the Pogo hubs are triads, and intelligence vlogger mentioned and the Boundless Go herself created investigation, and also the entire Pogo. There were also threats to some members of the Senate. And we recorded and we transcribed the narration of this vlogger and given a copy to the Pasay Police Station. Senator, have you been in touch with the mayor's camp? I understand that the mayor is still in hiding, but at least with her lawyer to verify this claim. No, I haven't gotten in touch with her. I gave all the records to the Pasay Police Station to verify. I will allow them the flexibility to do their own investigation. They're the experts, they're the professional in this field. So investigation so that they will determine the veracity and whether the threats are real or not. To put some context into these threats, you were the one who actually exposed and debunked the mayor's statement that she was raised and educated in a farm. You presented several evidence that she was enrolled in a Grace Christian College, and that you even presented some of her school records. Aside from that threat, her camp is now seeking reprieve from the Supreme Court, citing a breach in her privacy. What do you make out of their their petition filed before the Supreme Court? Well, I haven't read the petition that they filed in the Supreme Court, but the Supreme Court respects the separation of powers, being a co-equal branch in our government setup, and the Senate is doing this in aid of legislation. We have to determine in this particular issue, and also how deep and who are involved in these criminal activities. Definitely, the angle that we are pursuing against Alice Go or Go Huaping is the late registration angle, and we all know that the late registration has been widely abused now and in the past. From the nationality of Go Huaping, there to be Filipinos became Filipinos. Since you already mentioned the proliferation of 200 fake birth certificates were found in Davao del Sur, what can the Senate actually do to address this problem? How can the current law on the late registration be amended for us to have more safeguards against using this policy by illegal actors? We will definitely reform the entire birth certificate process in our country. The process was designed to make it easier for our constituents, our own people, to access, to get birth certificates. It was devolved to local government units. The civil registrar is given a lot of power and responsibility to issue birth certificates. In fact, birth certificates don't go up to the mayor anymore for verifications. It's only the civil registrar who issues the birth certificates, the death certificates, as well as marriage certificates for the convenience of our constituents. But obviously, this convenience has been abused by foreigners. And this is actually a very dangerous situation, because foreigners can automatically become Filipinos, and they can buy land, or they can even run for public office. And there are now news reports that a lot of foreigners are buying land in some parts of our country. And this raises a question whether this purchase of land is legitimate, or it's being done by fake Filipinos. Offhand, Senator, just to give some of our viewers an idea on at least what to expect, what major changes will you propose to the process of securing birth certificates in the Philippines? Well, definitely there should be accountability
from the first step. For example, if you look at the birth certificate, it will ask you whether you are born in a hospital or through a midwife or through even hilot through that process. And there's no accountability to that. You can write anything you want, but there's no verification whether you were actually indeed born in a hospital or by a midwife. So that alone should be there should be accountability in that first step, and there should also be validation in that first step. Second is the whole structure of our civil registrar. Right now, National has no administrative power over the civil registrar, even though they are the custody of our actual birth certificates. So we will also look in accountability will also be more pronounced. And how soon can we expect this law to be passed, considering that, as mentioned in previous reports, the legislative branch is expected to be quite busy with processing the priority bills of the president as well as the upcoming 2025 midterm elections? We already urged the PSA to come up with administrative reforms. They don't have to wait for a law to reform their process and individuals. Senator Gatchalian, let's go back quickly to current Senate investigations. The Senate has already issued an arrest warrant against Mayor Go and some of her family members, but they have yet to be found. How optimistic are you that they are still in the country? Based on our information from the Bureau of Immigration, they're still here. All of them are still here except for except for her parents. This is Guo Jiangjong and Lin Wenyi. It's already confirmed that they left the country after the first hearing. So far, with our coordination with the Bureau of Immigration, the individuals that were here in the country, they have not left or used our formal exit channels, for example, the airports and the seaports. So they're still here. And our Senate security team has been coordinating with the PNP and the NBI to seek their assistance to locate these individuals. But unfortunately, so far, we don't have any news on their whereabouts. We understand, Senator, that the Senate has already prepared a detention facility for Mayor Go and her relatives. But Senate President Cheese Escudero earlier told reporters that the chamber will at least consider the possibility of allowing Mayor Go to use gadgets should they be detained in the Senate. How necessary is it to accord this kind of exemption or privilege to the Bamban mayor? Well, I have not talked to the Senate President himself yet, but I would suggest to the Senate to continue with our current rules of not allowing detained individuals to have access to cell phones and to gadgets. We don't know who are they communicating. As I said, the people behind these POGO activities are not ordinary local criminals. These are triads. These are organized criminals abroad, and they have money, they have connections, they're well entrenched in our country, and it will be very dangerous for these detained people to have access to these organized individuals or organized criminal syndicates. I will strongly suggest to keep the current rules of not allowing devices inside the detention cell. Senator Gatchalian, yesterday or earlier this week, your Senate Committee on Ways and Means conducted a hearing to discuss laws or bills that would finally ban POGOs here in the Philippines. Tell us, based on that hearing, how are POGOs being used in money laundering schemes here? Well, almost 90% of our resource persons, from government enforcement agencies to the Department of Finance to the NEDA, all recommended to ban POGOs already. The main argument of POGO, the main argument for the existence of POGO in the Philippines is they contribute to government coffers. But no less than the Department of Finance yesterday was very clear that they are in agreement to ban POGOs as they create a lot of negative perception about our country. And the cost, definitely, the social ills, the social cost definitely outweighs the benefit that POGOs contribute to our economy and to government coffers. So having said that, I think
it's really I think government should really already argument of contribution to the economy is not already a sound argument. The Courts of Appeals order in the case of the money laundering, and we saw in the report that billions of pesos came into our system without being reported to the SEC or without being declared in financial statements. And it's obvious that a facility like in Banban, which cost more than 6 billion pesos, all of a sudden sprouted without any detection on how the money came to our country. And it's only now, because of this investigation, that the AMLAC managed to detect that illegal or illicit money came into the country, and it went to certain individuals, and these certain individuals did not declare it, and these certain individuals also made payments to corporations and to individuals in our country without declaring it. So it's not only, the country is not only becoming a pogo hub or a human trafficking hub. With this Banban pogo hub, the country is also becoming a money laundering hub if we don't stop this immediately. Right, and there will be repercussions with regard to our financial viability as a country if that is not stopped. But Senator, what's appalling to me is that we see a lot of these on the news, these big facilities in Bamban, also in Porac, and yet we do not see big fish being caught by authorities. Walang nahuhuli na malalaking bosses, pogo bosses. All of them seem to have been able to fled the country or were tipped off that they will be arrested or that an operation will be conducted. What loopholes do you see in the law? Why is this happening? Well, we have apprehended, we've not apprehended, but we have identified one of the so-called big bosses, and that's Guo Huaping. She's now in hiding, but I'm very confident that eventually the long arm of the law will apprehend her. We've already identified some of her partners who are also embroiled in money laundering and other criminal activities in another country. That's why we want to continue the hearing and focus on now who are the people behind all of these pogo hubs and pogo activities in our country. At the end of the day, it's important to file cases. It's important to put people in behind bars. It's important to prosecute all of these criminal individuals. And that's the objective of the hearing, is to gather names and to make sure that these people are put in jail. Mm-hmm. Senator, while we have to get hold of actual people to hold them accountable for this pogo mess, what measures can be passed to make sure that the government can make use of these abandoned properties? Well, there are several proposals on utilizing these abandoned properties. Definitely, these properties can be utilized and put into good use. Government has now possession over these properties, and we've received proposals on converting it into a school or converting it into a hospital or converting it into housing. So definitely government can put this into good use. I understand some of the pogo hubs, for example, the one in Las Piñas, is now a halfway house for individuals who want to go back home to their own provinces. So the SWD converted it into a halfway house for those individuals. Okay. In my honest opinion, it would be better if it could be a revenue-generating facility for the benefit of our taxpayers and our countrymen. Senator, let's now talk about your proposal in banning pogos here. You have the support of several economic managers. The DOF said that they are not supportive of pogos. Socio-economic planning Secretary Arsenio Balisacan is also against pogo operations here in the Philippines. Tell us, what will be the key points of your proposed measure that you will present in plenary? Well, definitely, like I said, the main argument of pogos is they give revenue to our country. And that has been debunked already by the Department of Finance. The Department of Finance is the lead agency raising revenue. And they're saying that these revenues are useless if
these revenues are useless if we have crime in our country, and this sector is bringing in criminal activities to our country. It's not commensurate to the revenues that they are generating. So moving that argument aside, there's no concrete argument for the existence of pogos in our country, and we just need to move forward and ban them. In our investigation and a lot of the information that we got, pogos became the gateway for these criminal syndicates to come into our country, because we give them licenses and they're allowed to bring in people. We essentially gave them a green light to bring in anyone they want and operate in our country. And because of the sheer money, or the amount of money that they brought in, that they can also bring in, they can also buy their way in our country and increase their network. So I always believe that we should not sacrifice peace and order, and we should not sacrifice the well-being of our constituents. Peace and order should always be the top priority over income. And Senator, do you already have a timeline in mind? How soon can we see a law being passed with regard to the banning of pogos here? Can we see that happen before the 2025 midterm elections? Well, I believe because of what's happening with lately, and with what's happening in this regarding this pogo, in this criminal activities surrounding pogo, a lot of our colleagues are now in agreement to ban pogos, and I think we can see a bill approved at least in the Senate side within the year, hopefully sooner, because we're as you mentioned, we're going into campaign mode by October, but we're going to push hard to get this banned. But definitely, the law is one avenue to ban pogos, but if the president will say that pogos are no longer beneficial to our country, then he can immediately revoke all the licenses and ban pogos, and that is quicker than passing a law. Speaking of the president, I've always been curious. What are your thoughts with regard to the president still not making a pronouncement on pogos? His economic managers, the PAOK, a panel under the office of the president, have all recommended to ban pogos here, or to some extent. Why do you think is the president holding off that announcement? I haven't talked to the president lately about this issue, and I cannot speculate on why. But definitely knowing him, that he is monitoring this situation very carefully. And I hope that during the SONA, he will make that pronouncement just to ban pogo. He has the power to completely stop this operation, just like when we stopped Isabong in the past. And I'm very sure that the president is monitoring all the activities surrounding this controversial pogo, and my wish is for him to clearly declare during the SONA that pogo is no longer welcome in our country. And we will have to wait and see if that expectation happens on Monday. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.